Hello po Sir Bob at sa lahat. Gusto ko lang munang sabihin na ang gaganda ng kwento nyo sa channel. Hilig ko talagang painggan ang mga kwento nyo lalo na kapag hapon, kapag nagluluto ako ng hapunan namin. Tawagin na lang po akong Tere. Ang kwento ko pong gustong ibahagi ay nangyari last year. Nagtatrabaho ako sa isang factory. Doon kami nagkakilala ng boyfriend kong tawagin na lang nating Gio. Magkaiba kami ng department at schedule. Nagkakasalubong lang kami kapag night shift ako. Every 2 weeks kasi ay graveyard shift ako, samantalang sa kanya, every 2 months ang palitan ng schedule. Nagkayayaan silang buong team na magkaroon ng travel sa Baguio. Holiday noon at wala silang pasok. Samantalang kami, mga pang-umaga ay half day lang. Gusto niya akong isama dahil pwede naman daw yon. Dahil yung iba niyang mga katrabaho, kasama rin yung mga partner nila. Nag-absent pa ako para lang makasama doon. Isang bus ang inarkila nila. Hindi naman kami punuan dahil hindi rin naman lahat sa team ay sumama. Siyempre, malayo ang biyahe at magkatabi kami ni Gio. Umaga kami umalis noon pag out nila ng duty. Habang nasa biyahe, doon na lang kami nakatulog. Maayos ang naging takbo ng bus. Maingat din naman ang driver. Pero isa lang ang pinagtataka ko. Dahil naka-shorts lang ako noon, nararamdaman kong may humahaplos sa paanan ko. Ang akala ko nga noon si Gio, pero nakayakap siya sa akin. Nang mag-stop over kami, tinignan ko kung sino yung nakaupo sa unahan at likuran namin. Wala naman palang tao. Kaya inisip ko na baka guni-guni ko lang o kaya yung kumot lang na sumasagi sa akin. Pero alam ko talaga ay hindi. Nagpatuloy ang araw namin. Gumala-gala kami sa Baguio. Hanggang sa inabot na kami ng gabi. Nang maarating sa inupahan nilang bahay, nilabas namin ang mga gamit. Pero may naiwan ako sa loob ng bus. Hindi ko nakuha yung isa kong bag na pinaglagyan ko ng mga underwear namin. Bala ko kasing magpalit dahil may dalaw ako nun. Nagpasama ako kay Gio na bumalik ng bus. Kinausap pa namin yung driver. Pero binuksan niya lang yung bus dahil naninigarilyo siya sa labas. Pumasok ako sa loob. Madilim, kaya flashlight lang yung nagsilbing ilaw ko. Binalikan ko yung pwesto namin. Si Gio naman, kinuha yung bag na nasa itaas. Habang nakatayo, napasigaw ako dahil may pumalo sa binti ko. As in malakas na pagpalo. Ramdam ko kasi. Kaming dalawa lang naman ang andoon. Kaya nagulat pati yung boyfriend ko kung anong nangyayari sa akin. Sinabi ko sa kanya na may pumalo sa binti ko. Kaya nag-flashlight siya sa loob ng bus. Bawat upuan, tiningnan niya. Pero walang ibang tao. Ang sabi niya, imposible naman daw na may hahampas sa akin. Dahil kaming dalawa lang naman ang nandoon. Pero hindi ako nagkakamali. Ramdam ko kasi. Nang makababa kami, nagtanong siya kay Manong driver kung may ibang tao ba sa loob ng bus. Ang sabi niya na wala raw. Hindi raw kasi siya pwedeng magstay sa loob. Bawal daw yun. Nakita pa namin kung paano niya isinarado ang bus at umalis. Kaya ang sabi ni Gio na wala talagang tao roon. Tahimik lang ako naglalakad kasunod niya. Pero may kutob pa rin akong may kakaibang nangyayari. Nang lingunin ko ang bus, napansin ko sa uwang ng kortina na parang may tao sa loob. Base sa katawan niya, parang bata yon. Gusto ko sanang sabihin kay Gio, pero baka magtalo lang kami. Hindi mawala sa isip ko yung nangyari. Hanggang sa kinabukasan, paggising ko, maliligo na sana. Nang mapansin ng isa naming kasama sa room na may bakas ng daliri sa binti ko. Tiningnan ko yon. Parang galing sa maliit na kamay. Parang pambata na nasa edad 5 taon. Naalala ko na doon ako nakaramdam ng palo. Wala naman kaming kasamang bata, kaya saan manggagaling yon? Nag-shower ako para mawala. So far, nawala naman yung bakat ng kamay. Pero hindi ang takot. Pauwi na kami nun. Hapon na yon at babalik na kaming Manila.
Ibig sabihin, aabutin kami ng gabi sa biyahe. Habang nagpapahinga ang karamihan, nag-stop over muna kami. Nagtanong si Gio kung gusto ko raw bang sumama sa baba. Mag-iossi lang daw siya. Ang sabi ko ay hindi na. Doon na lang ako sa loob. Nagpabili na lang ako sa kanya ng pagkain. Habang nasa bus ako, may ilan naman akong mga kasama sa loob. Nag-check ako ng mga pictures namin. Hanggang sa napansin ko ang isang picture. Kamay ko yon na nakahawak kay Gio at nakasakay kami sa bus. Nakuhanan pa noon ang mga paa namin. Napansin ko na parang may kamay ng isang bata pero anino lang yon. Parang galing yon sa ilalim ng upuan. Kinilabutan ako. Nagtaasan ang mga balahibo ko. Nagtangka akong bumaba dahil nga sa takot. Pero nang hina ako nang makita ko sa ilalim ng upuan ang isang bata. Nakaupo lang siya doon at inosenteng nakatingin sa akin. Nakayakap siya sa mga binti niya at diretso ang tingin sa akin. Nanigas ako noon. Kahit ang sumigaw nga ay hindi ko magawa. Nagdasal na lang ako at tinawag si Gio na pumasok na siya sa loob ng bus para makita rin niya yung bata o mailayo niya ako. Pero parang napaabagal ng oras. Walang pumapasok na kahit na sino sa bus. Parang kaming dalawa lang ng bata ang naroon. Nagsalita ito na parang galing sa ilalim ng lupa ang boses. Sinambit niya ang salitang mama pero nakatingin lang siya sa akin. Parang gusto niyang yakapin o kunin ko siya. Doon ako napaluha sa hindi malamang dahilan. Mukhang may nakapansin sa akin kaya tinawag niya yung boyfriend ko. Pumasok din naman agad si Gio at nagtanong kung anong nangyayari sa akin. Tinuro ko ang paanan pero wala na roon ang bata. Iyak lang ako ng iyak kaya nakuha ko ang simpatsya ng mga tao. Nilapitan ako ng driver at nagtanong. Kinuwento ko na nakita ko yung bata. Akala ko nung una, tatawanan niya ako. Pero sinabi niya na may bata nga raw talaga sa loob ng bus. Hindi lang daw ako nakaranas ng ganon. Kasi daw yung pwestong kinauupuan namin, doon daw namatay yung batang yon. Nasa biyahe raw sila nun, tapos may isang mag-ina na sumakay sa kanila. May sakit daw yung bata at mukhang nag-aagaw buhay na. Pero mas pinili pa rin daw ng nanay na magstay sila doon. Nang mag-stop over sila, bumaba mag-isa yung nanay at iniwan yung bata. Inihiga siya sa kinauupuan namin. Doon na raw namatay yung bata. Ang kwento raw ng mga nakakakita sa bata, tinatawag daw silang mama, katulad sa nangyari sa akin. Marahil daw, hanggang ngayon ay hindi pa alam ng bata ang nangyari sa kanya. Naghihintay pa rin na dumating ang nanay niya. Kaya kahit ilang taon na ang lumipas, nagpaparamdam pa rin ang batang yon. Pinabendisyonan naman daw yung bus, pero mukhang hindi pa talaga nakakatawid yung bata sa liwanag dahil patuloy pa rin itong nagmumulto sa bus. Dahil sa kwento ng driver, lumipat kami ng pwesto ni Gio. Pinakita ko rin sa kanya yung picture namin. Agad niya yung binura. Tuwing sumasakay ako ng bus, hindi ko maiwasang matakot dahil baka maulit na naman yung nangyari sa akin. Hanggang ngayon kasi, tanda ko pa rin yung tinuran ng bata. Hello po, Sir Bob. Ako si Riri, hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyang nakatira sa Parañaque. Isa po ako sa mga may hilig makinig ng inyong channel. Isang kaibigan ko po ang nag-udyok sa akin na ibahagi ko ang kwento. Parehas kaming mahilig sa mga kwentong katatakutan. Nangyari to taong 2019. Nagbabakasyon kami sa bahay ng aming lola sa Romblon. Dalawa kami ng pinsan ko noon na magkasamang nagbiyahe. Dahil nga nauna na ang mga magulang namin na magpunta roon. Maayos naman ang lahat dahil normal lang ang biyahe. Sanay naman din kaming magpabalik-balik doon
Dahil palagi nga kaming dumadalaw sa mga lolo't lola namin, lalo na kapag bakasyon o may celebration. Last trip na ang sinakyan naming bus nun. At dahil gabi na at pagod kami sa haba ng biyahe, nagpasya kaming matulog. Malamig din sa bus dahil aircon ang nasakyan namin. Wala kaming dalang kumot dahil nasa compartment ng bus yung isa kong bag. Hindi pa naman umaalis ang bus dahil nga naghihintay pa ng oras. Siguro mga 30 minutes pa bago umalis. Tinatamad naman akong bumaba para lang kunin, halongkatin at buksan pa yung bag. Yung pinsan ko may dala siyang kumot pero hindi niya ginagamit. Hindi naman kasi siya lamigin kaya hiniram ko. Kaso may pagkamaarte. Ayaw daw niyang hinihiram ng iba yung gamit niya, lalo yung kumot. Nauwi yun sa konting pagtatalo pero napapayag ko naman siya. Gusto ko na kasing matulog dahil pagod na rin sa biyahe at aabutin pa kami ng 3 oras bago maarating sa bayan na bababaan namin. Sayang din ang oras. Mabilis lang din naman akong makatulog. Hindi ko namalayan na nasa biyahe na kami nang magising ako. Pati ang ilaw kaya madilim ang loob ng bus. Hinawi ko yung kurtina para tingnan kung nasaan na kami. Pero madilim din sa labas. Binaybay namin ng isang mahabang kalsada. Nang lingunin ko ang pinsan ko, tulog siya. Yakap niya yung isang bag na pinaglalagyan ng pagkain namin. Nakaramdam ako ng gutom, kaya kinuha ko yung bag at nagising siya. Nagtanong siya kung nasaan na raw kami. Sinabi ko sa kanyang hindi ko alam. Basta malayo pa naman kami. Nasa 10:30 PM pa lang naman. Hindi ko alam kung ano yung reaksyon niya dahil may halong gulat siyang naramdaman. Tiningnan niya ang relo. Parehas lang din ang sa akin. Tinanong ko siya kung bakit siya nagtataka. Ang sabi niya, 10:30 daw umalis ang bus. Kaya bakit hanggang ngayon ay 10:30 pa rin? Dahil noong umaandar daw ang bus, hindi pa siya natutulog. Kaya paanong nangyari yon? Ang sabi ko naman, baka nagkamali lang siya ng tingin o kaya kakatulog lang niya at kakaalis lang ng bus. Hindi ko rin naman napansin dahil kakagising ko lang. Hinayaan na lang namin yon. Kumain kami ng natira naming baon kanina. Habang kumakain, hinawi ko ulit yung kurtina. Sobrang dilim sa labas, as in wala akong maaninag na kahit ano. Wala ring dumaraan ng mga sasakyan na maaaring kasabay namin. Nakakapanibago yon dahil kahit ganitong oras, maraming dumadaan na sasakyan, lalo na ang mga pampasayarong jeep. Isinantabi ko na muna yon dahil wala naman akong dapat pagdudahan. Nagpatuloy kaming kumain at nagkwentuhan. Nang tingnan ng pinsan ko ang cellphone niya, napansin ko na 10:30 PM pa rin, kaya chinek ko yung oras sa akin. Mukha atang pansin niya rin yung pagtataka ko, kaya sinabi niya sa akin na hindi talaga umaandar ang oras. Tumingkayad siya para tingnan yung mga tao na kasabayan namin. Mukha naman silang normal. May kanya-kanyang buhay. May natutulog, may mga nagkukwentuhan. Normal na biyahe sa bus. Walang kakaibang mapapansin, maliban na lang sa orasan na tinitingnan namin. Ilang saglit pa, tumigil ang bus. Sumilip ako sa bintana para tingnan kung nasaan na kami. Pero parehas lang din kami ng nakita kanina. Wala talagang maaninag sa labas, kundi purong kadiliman. Ipinakita ko sa pinsan ko, kaya nakaramdam din siya ng takot. Pero nagpakatatag kami. Dahil baka naman sadyang ganoon lang yung kalsadang dinaraanan namin. Huminto ang bus dahil may sumakay na isang matandang babae. May bakanting upuan sa kabila, doon sa kalinya ng upuan namin. Doon naupo yung matanda. Nakatingin lang siya sa amin buong biyahe. Siguro, pairamdam namin. Mga 1 oras na rin ang nakakalipas, pero walang nagbago sa orasan namin. Kahit 1 minuto man lang, hindi siya gumagalaw. Wala pa rin kaming madaanan na kahit anong may ilaw. Gusto na nga naming bumaba nun, pero nakakatakot pa rin dahil baka hindi kami makauwi. Baka wala kaming mapansing ibang masasakyan. Yung pinsan ko, mukha lang strong outside.
pero nanginginig na sa takot at gustong maiyak. Ako naman, sinusubukang maghanap ng paraan. Nagchat na ako sa GC ng family namin pero walang signal. Kahit tumawag sa cellphone, wala pa rin. Sinubukan ko rin na hanapin ang konduktor. Tinawag ko siya. Pero hindi man lang niya kami nilingon. Sinubukan ko pang tumayo para lumapit at magtanong. Pero napigilan ako na magsalita ang matanda na bagong sakay lang. Ang sabi niya sa akin, hindi raw kami kasama sa bus. Nagtaka ako at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Tumingin lang muna siya ng matagal noon at sabi niya pa na bumaba na raw kami bago pa umalis yung bus dahil hindi kami kasama sa biyahe. Nakapagtataka yon dahil hindi ko alam kung ano bang sinasabi niya. Paanong hindi kami kasama sa biyahe umaandar na nga ang bus kanina pa. Tinanong ko ulit siya kung bakit. Ang sagot niya lang ay maaksidente raw ang bus sa bandang tulay. Takot na takot kami ng pinsan ko dahil sa narinig. Hindi ko alam kung nanditrip lang ba siya dahil nakikita niyang nagpapanik kami o may iba pang ibig sabihin ang mga pinagsasasabi niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na umalis na raw kami, bumaba na kami, pero hindi naman namin magawa. Ilang sandali pa, huminto ang bus. Matagal yon at hindi umaandar. Walang sumakay at wala ring bumaba. Hinawi ko ang kurtina. Napakadilim ng buong paligid. Yung konduktor at ibang mga pasahero hindi gumagalaw. Ang sabi ng matanda na bumaba na raw kami. Pero yung pinsan ko ayaw naman tumayo dahil natatakot siya sa labas. Nagstay muna kami pansamantala. Naghihintay kami kung aalis na ba ang bus. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na busina galing sa labas. Paghawi ko ulit ng kurtina, nakita ko ang isang liwanag na napakalapit sa amin. Nakakasilaw yun. Napakalakas din ng busina. Mukha yung malaking sasakyan na papalapit sa amin. At nang bumangga siya sa bus, agad akong napamulat. Nagulat pa nga ang pinsan ko noon dahil naitulak ko pa siya. Pagtataka ang mababaka sa mukha niya habang nakatingin sa akin. Nakahinto ang bus. Wala yung matanda sa kinauupuan niya. Agad akong nagtanong kung anong oras na. Ang sabi ng pinsan ko ay 10:30 na. Malapit nang umalis ang bus. Hinawi ko ulit yung kurtina at nasa terminal pa kami. Ang bilis ng tibok ng puso ko dahil yung panaginip ko, totoong totoo. Ramdam kong hindi lang yun basta panaginip. Maaaring isa yung pangitain. Kaya pinakinggan ko ang sinabi ng matanda sa panaginip ko at bumaba kami ng pinsan ko. Nung una pa nga ay ayaw niyang sumama sa akin dahil last trip na ang sinasakyan namin. Bukas pa kami ulit makakasakay. Pero wala na siyang nagawa nang bumaba ako. Nagalit pa nga siya sa akin dahil gustong-gusto na talaga niyang makauwi. Nang umalis ang bus, nagstay kami sa terminal. Doon kami maghihintay ng next na trip. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Ang sabi niya sa akin, baka raw kasi pagod ako. Kaya kung ano-ano na lang yung napapanaginipan ko. Hindi ko rin naman sigurado. Basta ang alam ko ay naniniwala ako sa mga pangitain na ganon. Kinaumagahan, 4:30 AM, dumating ang bus na sinakyan namin. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang nangyari sa panaginip ko. Habang nasa biyahe kami, nakatingin lang ako sa bintana. Hanggang sa napansin namin na traffic. Narinig ko pa ang sabi ng konduktor na may isang bus daw na tumaob malapit sa tulay. Nabagga raw yung truck dahil lasing yung driver. Yung last trip daw ng biyahe kagabi ang tumaob. Ang masaklap pa nun, lahat ng pasahero ay namatay. Nagkatinginan kami ng pinsan ko. Alam kong naiintindihan niya ang sinabi ko sa kanya kagabi. Kinuwento ko rin yon sa pamilya namin na makauwi kami. Ang sabi lang sa akin, baka raw taga-sundo yun at nagbigay ng babala sa akin dahil hindi naman kasama ang kaluluwa namin sa kukunin niya. Simula nang mangyari yon, malakas na ang paniniwala ko
na kapag pakiramdam ko ay may masamang mangyayari, hindi na muna ako tumutuloy o kaya nagpapalipas muna ako ng oras. Laking pasalamat ko rin na nakaligtas kami. Pero nakakaawa yung mga nasawi nung gabing yon. Hanggang dito na lang po sir ang kwento ko. Salamat po sa oras at sana ay mailahad ninyo. Magandang gabi, Sir Bob. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ako po si Jeremy, isang factory worker sa Japan at isang avid listener. Pantagal stress ko po ang paikinig sa inyo at para pa rin ako nasa Pilipinas tuwing nakikinig ako ng mga nakakatakot na kwento. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung nangyari matagal na panahon na. Nasa 17 years old pa lang ako noon. Naatira sa isang probinsya sa Visayas. Isa ako sa mga kabataang matitigas ang ulo. Dahil teenager, sinusulit ang saya. Madalas ako nung sumama sa mga inuman. Minsan nga, tumatakas pa sa school para lang makasama sa barkada. Isang beses, birthday ng kapatid ng tropa ko. Inimbitahan ako na magpunta. Nagkating pa ako nun. Tumalon sa bakod para lang makalabas. Kasama ko yung isang tropa kong si Nelson. Parehas kaming matigas ang ulo, takaw sa alak, kaya kada may nag-aaya ay talagang dinarayo namin. 2 oras na biyahe papunta sa bahay ng tropa ko. Nag-bus kami para mas mapabilis. Yun lang din naman ang naging transpo na magagamit namin. Andoon na kami. Talagang sagaran ang pagpapakalulong sa alak. Andoon ang buong tropa, kaya mas masaya. Inabot na nga kami ng alas 11 ng gabi. Nagaya ang ibang barkada namin na umuwi na dahil may nahabol na last trip ng 11:30. Kapag hindi namin yun naabutan, sa terminal talaga kami matutulog. Pinauna na namin sila dahil hindi pa ubos ang alak na iniinom namin. Lasing na kami ni Nelson. Pero kaya pa naman naming maglakad. Pasuray-suray kaming maglakad. Nag-alok ang tropa namin na doon na lang makitulog. May isa pa naman daw kwarto. Pero kailangan ko rin umuwi, kaya pinilit pa rin namin kahit alam naming wala ng biyahe. Habang naglalakad kami papunta sa terminal, may nakita kaming bus na madadaanan ang lugar namin. Pinara namin yon at doon kami sumakay. Walang gaanong tao sa loob ng bus maliban sa amin ng tropa ko at ang 4 na lalaking nakasuot ng barong. Hindi namin sila pinansin dahil wala kaming pakialam sa kanila. Ang alam lang namin ay nakasakay na kami para makauwi. Nasa tabing bintana ang tropa ko. Isinandal ko siya para makatulog. Mas lasing kasi siya kesa sa akin. Habang nasa biyahe kami, naghihintay ako para maapagbayad na rin. Sasabihin ko rin na ibaba kami sa kanto malapit sa uuwian namin. Baka kasi makaligtaan ko sa kalasingan at lumagpas kami. Pero wala pa rin lumalapit. Inisip ko na lang na baka mamaya pa dahil wala namang ibang sakay. Madali lang kaming makikita. Pumikit pa ako para umidlip sandali. Hindi malalim ang tulog ko dahil nga inaantabayanan ko yung biyahe namin. Hindi ko pwedeng iasa sa tropa ko dahil humihilik na siya sa tabi ko. Nakapikit ako pero ramdam ko ang nangyayari sa paligid. Parang napansin ko na may dumaan sa gilid ko at umupo. Hindi naman huminto ang bus, so baka lumipat ang isang sakay. Idinilat ko ang mga mata ko para tingnan kasi baka konduktor yon. Nahihiya lang nagisingin kami. Pero isang lalaking nakabarong ang lumipat dun sa pwesto. Nakatulala lang siya. Straight ang upo, yung tipong hindi sumasandal. Hindi rin siya gaanong magalaw. Walang alalay na makapagbiglang preno, tumama ang mukha niya sa unahang upuan. Kalmado lang siya. Akala ko nun, sobrang lasing lang ako dahil nakikita ko kung gaano siya kaputi o mukha siyang namumutla. Hindi kasi normal yung pagkaputi niya, yung para bang wala siyang dugo.
Isinantabi ko yon at pumikit ulit. Masyadong mahaba ang biyahe. Hindi ko alam kung nasaan na kami. Ginising ko yung tropa ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung nasaan na kami. Chinek niya yung dinaraanan namin dahil baka lumagpas na. Sinabi niya lang na masakit yung ulo niya. Hindi rin niya alam ang lugar na yon. Magsabi na lang daw ako sa konduktor. Pero ang sagot ko naman ay wala pa nga lumalapit sa akin. Tinulugan niya lang ako, kaya wala akong nagawa kundi magtanong sa katabi ko. Bangag pa nga ako noon sa alak, pero kailangan kong malaman kung nasaan na kami. Pamasahe na lang pauwi ang pera namin. Kaya kapag lumagpas kami, paniguradong hindi kami makakauwi dahil walang pamasahe. Nagtanong ako sa katabi ko kung nasaan na ba kami, pero hindi siya sumagot. Ang akala ko, hindi niya ako narinig, kaya kinalabit ko siya. Doon ko nakuha yung atensyon niya. Tiningnan niya ako, pero hindi siya nagre-respond. 3 beses kong inulit yon at wala siyang sagot. Inisip ko na baka hindi niya ako maintindihan o mas lasing siya kaysa sa akin. Umiwas siya ng tingin. Kasabay nun ay tumayo ako para puntahan na yung konduktor. Ako na lang ang lalapit sa kanya para maapagbayad na rin ako at masabi ang bababaan namin. Pero nagulat ako dahil walang konduktor. Kami-kami lang pala ang naroon. Kaya sa driver na lang ako nagsabi. Kinausap ko siya kung saan kami ibababa kasi baka hindi niya mapansin. Inamin ko rin na nakainom kami. Pero tinignan niya lang ako at tumango. Napansin ko rin yung kulay ng balat niya. Parehas sila ng 3 lalaki na kasabayan namin sa bus. Doon na ako nagkaroon ng pagdududa. Hindi ko na dapat papansinin. Kaso yung bayad, nilapag ko na lang sa harapan dahil ayaw niyang kunin. Nawala yung amats ko nang mapansin kong walang paa yung driver. Pasingke pa nga akong sumilip sa ilalim, pero wala akong makitang paa. Nagmadali akong puntahan yung kaibigan ko. Nang mapansin ko rin ang isang lalaki na kasama namin sa bus, wala rin siyang paa. Para bang naalutang lang sila. Pakiramdam ko nun ay lutong-luto yung utak ko sa alak, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Bumalik ako sa kinuupuan. Tulog pa rin si Nelson. Sinisiko ko na nga siya para magising. Mariin pa akong napapikit at nagbuga ng malalim na hininga. Nagmatapang akong tingnan ng paa ng katabi ko at doon ako napamura. Nakita kong katulad ng mga kasama namin sa bus, wala rin siyang paa. Para makasigurado, tiningnan ko ang paa ko at ni Nelson. Meron naman kaming mga paa. Sinipa ko pa nga ang kanya. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan nang tumayo ang lalaki. Nakatingin ako sa paa niya pero sadyang nakalutang siya. Hindi ako tumigil sa pagmumura. Pinatukan ko pa nga yung tropa ko para lang magising. Pumara agad ako kahit hindi ko alam kung nasaan na kami. Ang mahalaga ay makaalis kami ng bus na yon. Hinila ko si Nelson palabas. Nagtataka pa siya nung una dahil nagmamadali kami. Lasing pa rin siya pero medyo nahimasmasan ata sa lakas ng pagkakabatok ko. Pagbaba namin ng bus, agad na rin yung umalis. Unti-unting humupa yung kaba ko. Pero ang pinagtataka ko, sa saktong binabaan namin, yun ang kanto na talagang hihintuan namin. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang lahat. Pag uwi ko, gising pa si nanay. At ako, amoy alak, pero wala na yung tama. Ang tumatakbo na lang sa isip ko ay yung nangyari sa bus. Pinagalitan ako ni nanay dahil nga umuwi akong lasing. Alam niyang naggating ako. Nagtanong pa siya kung paano ako nakauwi dahil yung isa naming tropa ay nakasakay na raw ng last trip. Nang puntahan ng nanay ko, ang sabi, hindi raw ako sumabay sa kanila. Doon ko kinuwento sa kanya ang nangyari. Minasakyan kami kakong bus na may kalumaan na. Kulay white at green ito. Pero ang mga nakasakay doon, walang mga paa na parang nakalutang. Doon ko nalaman ang kwento sa bus na yon. Nung bata pa lang daw sina mama, naikwento na sa kanya yon ni na lolo at lola.
May nawawala raw na bus na atulad sa pagka-describe ko. May kalumaan at nababakbak yung pintura na kulay white at green mula sa isang bus company na nagsara maraming taon na ang nakakaraan. Hanggang daw sa ngayon ay hindi pa natatagpuan ang bus na yon. Marami na rin daw ang nakaranas ng kaparehas ng kwento ko. Tinakot pa nga ako ni nanay na mabuti raw ay nakababa pa kami. Kung hindi raw kasi, baka isa na rin kami sa mga multong nagbabiyahe gabi-gabi sakay ng bus na yon. Baka wala na rin kaming mga paa. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa kwento ni nanay. Pero pinaniwalaan ko yon. Kinabukasan, kinuwento ko yun sa tropa ko. Hindi siya naniwala dahil nga pareho kaming lasing. Basta ang alam ko lang, simula nun, sinisigurado kong nakasakay na ako ng bus na mga tao ang kasama. Hindi na rin ako nagpapa-last trip dahil ayokong makasakay ulit ang mga multo. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento. Sana ay nagustuhan ninyo at mabasa nyo sa channel.